Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Ayan, kumusta kayong lahat guys? At dito sa video natin ay tuloy-tuloy pa rin ang aking pagre-repack. Hanggat meron akong ire-repack ay re-repacking ko na para pagdating ng pasukan, konti na lang yung re-repacking ko or makapag-iisip na naman ako ng iba pang pwedeng repackin. Kasi alam nyo ba, sa pagre-repack, medyo malaki talaga yung kinikita. Ayan, medyo malaki talaga guys. Kaya sipagan lang natin pagdating sa pagre-repack kasi yan ang magbibigay din sa atin ng magandang sales. At pag nandito talaga ako sa tindahan ay sinusulit ko yan. Talagang walang tigil ng kakukutkot. So ayan, halimbawa sa umaga namimili muna ako ng mga paninda. So yun yung una kong ginagawa. Namimili muna ng mga paninda. After ko mamili ng paninda, mag-aayos na ako kasi mas inspired ako mag-ayos pagka talagang marami akong aayusin. Lahat na yan sabay-sabay na, kasabay na yung paglilinis, tapos pagdi-display, pagpa-pricing, tapos kung may dapat repakin, re-repakin. Tulad ng mantika, halos araw-araw ko nagre-repack kasi pagdating sa mantika kasi guys, hindi ako nagre-repack na napakadami kasi nga, 'di ba, yung mantika mainit. So yung plastic, pag medyo natagalan lumipas ng mga 2 hanggang 3 araw, umaano na, nawawala na yung pagka-lobo. Kasi pag nagrepa ako dito ng mantika, talaga merong lobo para mas maganda siyang tingnan. At pag ganito nga na narito ako sa tindahan, hindi muna ako nagla-live selling sa TikTok at tinitigil ko muna lahat ng aking mga gawaing bahay. Focus lang talaga ako dito sa tindahan para iwas sakit din ng ulo kasi lagi ko nararanasan pagka ang gulo-gulo ng utak ko, ang dami ko iniintindi, hindi ako makapag-focus sa aking ginagawa tapos masakit sa ulo. Kaya yon, unti-unti natuturuan ko yung aking sarili kahit napakadami kong ginagawa. Natututo na ako na maghati-hati at mag-focus muna sa isang gawain para maging mas maganda at makapag-isip ako ng maayos. Ako kasi guys, yung tipong madaling ma-stress, lalo pag natatambakan na ako ng trabaho, parang gusto ko nalang sumigaw. So pag ganun, wala tayong magawa, wala tayong maisip na trabaho. Kaya dito na pumapasok yung time management. So ayan, kailangan sa mga katulad ko dyan na nanay, at hindi lang basta nanay, marami pa tayong mga ginagawa, side hustle. Meron kayong sari-sari store at meron pa kayong ibang mga side hustle. Nako, dapat guys, matuto tayong magkaroon ng time management. Kailangan marunong tayong alam natin kung paano gamitin yung time management kasi pag hindi natin nagawa yun ng tama, tayo din yung mahihirapan. So ayan, isa yan sa mga naging sakit ko na talagang pinagdaanan ko, pero ngayon naman, awa ng Diyos, ayun, nakasurvive naman tayo at ganun lang pala kasimple ng buhay. Ayun, pag na-realize mo, pag napag-aralan mo yung ganon, yung time management, magiging magaan ang lahat para sa'yo. Kahit napakadami pang ginagawa, magiging magaan ang lahat. At minsan, wag din puro trabaho. Kahit napakadami nyong trabaho gagawin, kailangan nyo ring huminga. Kailangan nyo rin mag-inhale, exhale. Ako, ang ginagawa ko guys, niyayaya ko sa mister na, punta muna tayo sa ganon, nagpapahangin muna kami, namamasyal, pumupunta sa mga malapit lang na kamag-anak, nagipagkwentuhan, yung bang para maiba naman yung environment, hindi yung nakikita ko na lang lagi ay yung aming bahay, yung aming tindahan. Siyempre, pag nasa bahay ka, lalo pag magulo, siyempre may mga bata, hindi natin maiwasan magulo. So, pagka nakikita ko kasing magulo yung aming bahay, ay sobrang nakaka-stress sa akin yun. Hindi naman natin kayang kontrolin yun kasi nga may mga bata sa bahay. Tapos sa tindahan ganun din. Kahit ano naman siguro talagang dumarating tayo sa point na nai-stress. So ganun, pagka nangyari yung ganun sa inyo, libangin nyo yung sarili nyo, ibahin nyo yung environment nyo muna, pansamantala. Subukan yung gawin yon sa mga nakakaranas ng ganito kasi pinagdaanan ko nga guys, sobrang nahirapan nga ako, buti na lang, yun nga, nakapag-move on ka agad,
na pagaling ko kaagad yung aking sarili dahil na rin sa tulong ng pamilya ko at ng mga taong nasa paligid ko. Kaya at una-una pala yung sarili mo din na makakatulong sa'yo at higit sa lahat yung pagdadasal. Hingi tayo ng gabay, hingi tayo ng lakas sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. So ayun, pasensya na-share ko pa yung aking pinagdaanan. Mahirap kasi yun guys, mahirap yung pinagdaanan ko. Kaya sa mga nakakaranas din ng stress, ayan, labanan nyo yan. At ayun, balik na nga ako dito sa aking ginagawa. Ayan guys, tuloy-tuloy yung pag-repack natin dito. At alam nyo ba, madalas talaga DIY lang yung ginagamit ko para makatipid ako. Tulad niyan, dati bumibili ako ng mga karton sa palengke pag nagre-repack ako, lalo nung mga nagre-repack ako nung paminta. So yung paminta tinigilan ko na ng pagre-repack kasi iniisip ko pag ako bumili na lang at hindi na ako nagre-repack, mas marami pa ako magagawang ibang bagay. Ayan guys, so, ang liit lang ng puhunan nito. Order lang kayo sa online para i-repack. Ayan, ang liit lang ng puhunan ko nito at ang tubo, bibigyan kayo ng idea, 50 to 60%. Ayan, ganun yung tubo nito. Ayan, tinan nyo naman ang gaganda. Pan 5 piso nga pala yan. Ayan, back to back yung ginawa ko. Ayan siya, oh. Back to back yan. Ito yung mga colorful na Sanrio. Tapos, syempre, ito yung pinaka-fast moving kasi sa akin, yung black. Ayan. Yung black, isa yan sa mga fast moving. At saka yung natirang mga colorful na, Sanrio dito. Dinagdag ko na yan dyan. Ito yung all black niyan. Kabila. Tapos, syempre, umorder din ako ng iba pang design. Ayan, plain lang yan. Ito yung mga pang ponytail na, lang to, pangkaraniwan lang. So, ayan. So, ito, meron niya mga design. Basta, murang-mura lang to guys. Pwede nyo idagdag sa tindahan nyo ngayong malapit na yung pasukan. Ayan, lalo kung maraming bata sa lugar nyo. Hindi naman kailangan malapit kayo sa school para magtinda ng ganito. Ayan, kahit pa konti-konti, okay na yan. Kasi malaki nga yung tubuan sa ganito. Orderin nyo lang sa online. Kasi dito sa lugar namin, sa palengke, mahal na yung mga ganito. Halos parehas na kami ng repack nung nasa palengke. Ayan, pan 5 piso. Yung ginamit ko nga palang plastic dito ay yung ginagamit kong pang-repack sa mga paminta. So, dahil hindi na ako nagre-repack ng mga paminta, ayan, eto na yung ginamit ko kasi marami pa natira. 2x3 to guys, sa 2x3 makapal. Siyempre, stapler ang kailangan. Tapos, ito, DIY lang yung mga karton. DIY, ano pa ba? So, yun lang naman. Kaya walang gaanong gastos, malaki yung tubo. Ayan, perfect. Simulan nyo na mag-repack at malapit na yung pasukan. Bumili nga rin pala ako nitong knee patch dito sa online. Ayan, 3 box lang yung binili ko guys kasi yung dalawa pang tinda ko dito sa tindahan. Yung 2 box, 40 pesos nga pala ang bentahan yan dito sa tindahan. Malaki tubo sa ganyan. Ayan. Tapos yung isa, ibibigay ko dun sa tiya ko kasi nga laging sumasakit, lagi niyang nirereklamo na masakit daw yung tuhod niya. So, yung isang box nito subo ko sa kanya, titingnan natin kung effective. Ayan, sobrang mura lang yan. Basta sa online kayo bumili, napakamura na. Tapos, naka-free shipping pa yan guys. Kasamahan yan ng mga binili ko mga pony, mga pantali sa buhok. So, malaking bagay din pagka sa online tayo bibili. Kasi alam nyo, mura lang yung mga presyo. Mura lang. Tapos, naka-free shipping. So, di ba, hindi na tayo namasahe. At hindi pa natin naiwanan yung tindahan. Kaya ako, pag pwede ko naman siyang orderin online, sa online ko na lang siya binibili. At unti-unti nga guys, tulad ng mga Unilever, yung iba pang mga yung mga ahente, umorder na ako sa kanila kasi minsan nakaka-discount pa nga sa kanila. Tapos, may free din naman silang ino-offer. Kaya, minsan, umorder na talaga ako sa kanila kaysa pumunta ako ng grocery kasi minsan hindi ako basta makaalis ng bahay. So maganda pagka order ka nila sa kanila kasi hindi ka na kailangang magbihis, diba? Hindi mo na kailangang magbayad ng pamasahe. So ayan, isa pa to guys kasi taglamig na, diba? Ayan, taglamig na. Ito, subo ko na yan kasi yan yung ginagamit ko. Ginger, para siyang salongpas, gano'n. Salongpas, maanghang yan guys. Pero alam nyo,
effective yan kasi naano ko na yun na-try. Ayan, sayang nga kasi may 2 piraso na nasira, nadikit siya dun sa kanyang plastic. So tatanggalin ko na lang yan mamaya at ako na lang yung gagamit. Tamang-tama medyo nananakit nga yun sa may bandang binti ko. Ayan, ididikit ko na lang yan. Ganyan ang itsura niya guys. So, mura ko lang din nabili yan. Pagka binenta ko yan dito sa tindahan, pang retail, 3 pesos, pwede pa nga yan 2.5. Ayan, super effective na ano ko na yan, na experience. Nagamit ko na kasi yan guys ha. Ayan, at itatapal ko nga siya dito sa bandang baba ng tuhod ko kasi medyo masakit kasi malayo, medyo napalayo yung lakad ko kanina sa palengke, nagpaikot-ikot ako dun kaya nakaramdam ng pananakit na naman itong aking binti. Guys, hindi ako basta bumibili ng mga paninda ko online na binabasa ko yung ratings niyan, tinitinan ko yung ratings, binabasa ko yung mga feedback ng mga buyers. Importante yan na pagka kayo ay umorder online, hindi tayo kailangan basta-basta bili ng bili. Babasahin nyo yung mga reviews, yung ratings ng shop, ilan yung sold items, napaka-importante po niyan. Yan po yung lagi sinasabi ko pagka nagla-live ako. Kaya sobrang sulit talaga ng pag-order online guys, napakamura lang. Tapos maghanap lang kayo ng mga legit na shop. Balikan natin yung pagdi-DIY ko. So kung gusto nyo makatipid yan sa tindahan nyo, sa pag-aayos ng mga tindahan nyo, pwede kayong gumawa ng mga DIY na organizer. Halimbawa, meron kayong mga kawad dyan sa bahay nyo, yan, pwede nyo siyang gawing sabitan. Yung papel naman, lalo yung mga karton na medyo makapal-kapal na karton, pwede nyong, tulad nitong ginawa ko pala, ayan, pwede nyong paglagyan ng mga paninda, stapler nyo dyan. Ayan. Pwede rin kayong gumawa ng mga gamis guys ha. Yung balot-balot na gamis tapos stapler nyo dyan para mabilis din ibenta sa mga customer. Tapos kung meron kayong mga stick or bakal o yung mga mahaba, ayan, pwede nyo rin siyang gawing sampayan ng inyong mga kape or ng kung ano pang pwede nyong isabit. Yung mga chicharia na tigtitres, ayan. At syempre, hindi lang yun yung mga binili ko online. Meron din ako ditong tissue, ayan. Pang 15 pesos lang yan, guys. Meron din akong wet wipes, ayan. 15 pesos lang din yan. Pero pag sa market mo binili yun, 20 to 25 pesos. Ayan yung aking mga pantapal-tapal. Meron din tayong suyot, meron din tayong, ano ba yun? Yung gloss, ayan. Tapos ayan kung ano-ano mga pwedeng mabili na ating mga customer. Ayan. At dahil lagi nga tayo may parcel, eto merong 2 box na naman dyan guys. Ayan, bunga pa rin yan ng pagla-live ko. So ayan, pa-voucher yan. Next time, i-share ko sa inyo yan. Ayan yung mga paminta ko nga palang repack. Yan, binibili ko lang yan sa palengke. At ito yung ibang mga pamponi, ayan, pang 5 piso din yung bentahan ko. Alam nyo, kahit wala kang magturo sa inyo kung ano yung mga dapat nyong itinda, i-search nyo lang, naku, marami kayong matututunan. Tulad ko, ayan, nagawa na rin ako ng DIY dishwashing at alam nyo ba, tinatangkilik na yan dito sa lugar namin. Yun lang, sana may natutunan kayo sa video ito guys. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin ang video ito, sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.